nakita, naglaho bago ay nakitang muli. Bago ito ay naglaho na naman ngang muli. Ito ang kwento ng gintong kayamanan ni Yamashita. Ipinanganak ng 8 ng Nobyembre ng taong 1885 bilang si Tomoyuki Yamashita. Ito ay sa Otoyo, Koichi sa Empero ng Japan. Nagsilbi ito sa ilalim ng noon ay ang emperador na si Showa ng 2 digmaang pandaigdigan. Naatasan itong si Yamashita na depensahan ang kanilang nanganganib na tropa ng 14 na Area Army sa Pilipinas laban sa pagsugod ng hukbo ng mga Amerikano. Ngunit ito rin naman ay nabigo at ng 29 ng Oktubre ng taong 1945 hanggang sa 7 ng Disyembre ng parehong taon nilitis ang dating general na si Yamashita. Ito ay ayon sa pagkakasala niyang nagawa sa digmaang naganap o sa salitang Ingles ay ang kanyang nagawa na war crimes. Matapos ang paglilitis, napatawan ito ng parusa na kamatayan na siya namang natupad ng 23 ng Pebrero ng taong 1946. Si Yamashita ay ginamitan ng tali sa liig sa probinsya ng Los Baños sa Laguna. Saka naman lumabas ang ugong-ugong na sa dami ng kampanya nitong hinawakan ng panahon ng digmaan, lalong-lalo na sa 12 bansa na nasakop at kanya na nahawakan. Lalong-lalo na dito sa Asia ay nakalikom ito ng limpak-limpak na mga kayamanan, partikular na ang mga pinakamamahaling mga hiyas at maging ang sandamakmak na mga ginto. At dahil dito sa Pilipinas, siya ay natalo. Nawalan ito ng pagkakataon na ialis sa Pilipinas ang sinasabing kanyang natatago na napakaraming mga kayamanan. Kaya niya dito ito ay ibinaon na lamang. Simula ng taong 1946, nanatiling haka-haka ito hanggang sa makita di umano ito ng isang treasure hunter na nagngangalan na si Rogelio Rojas. Ng taong 1970, ang noon ay locksmith o mangsususi na si Rogelio na tubong Baguio ay nagsimulang maghukay kasama ang grupo na mga katulad din niya na mga treasure hunter sa isang dating taguan ng kampo ng mga Hapon. Ito ay sa likod mismo ng ospital ng Baguio. Araw at gabi ay naghukay sila ng naghukay hanggang umabot pa ito sa 7 mga buwan. Sa wakas nabuksan nila ang lagusan sa ilalim. Doon ayon sa tala na natagpuan nila ang armas na mga bayoneta na ginamit ng Hapon sa 2 digmaang pandaigdigan. Doon natuklasan din nila ang mga bungo na nakasuot pa ng uniforme na mga sundalong Hapon. Sa kanilang patuloy na paghuhukay pa ay natagpuan nila ang isang lagusan na may 1.8 metro ang taas at 9 metro naman ang haba. Ang laman ng butas ay mga karton. Nang buksan ni Rojas ang isa sa mga kahon ay nakakuha ito ng 24 na mga gintong bars o ang bloke ng purong ginto. Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat pa nitong si Rojas, narating niya ang parte kung saan may nakalibing na vault. Doon pagbukas niya, nakita ni Rojas ang isang gintong Buddha na may taas na 35 pulgada o 35 inches ang taas. Ayon mismo sa testamento ni Rojas na ipinalalagay niya ang mabigat na gintong Buddha ay may timbang na humigit kumulang sa 1 tonelada. Kinakailangan ng 10 kalalakihan upang dalihin ang gintong Buddha at maging ang mga gold bars sa bahay mismo nitong si Rojas. Doon kalaunan na pagtanto nito na naaalis pala ang ulo ng ginintoang Buddha. Sa loob ng katawan ng Buddha, natagpuan ni Rojas ang hindi pa nahahati na mga diamante. Bago bumalik itong si Rojas sa nahukay nila na lagusan, nagpa siya ito na ibebenta niya ang ilan sa mga gintong nakuha niya mula sa tunnel na kanyang nahukay. 3 ang potensyal na bibili ng kanyang nakita. Isa sa kanila ang umeksamin sa Buddha. Ayon sa kanya, nagawa ito sa purong 22 na karat na ginto. Isa pa sa bibili sana ay si Joe O'Hara. Siya ay pernesyohan ni Rojas ng 1 milyong piso, katumbas naman ng 2 milyon sa panahon natin sa ngayon. Ito ay deposito pa lamang daw sa pagbibenta nito sa kanya ng ginintuan na estatwa. Ngunit ayon sa tala na ilang araw ang lumipas, biglang sinugod ang tahanan ni Rojas na mga nakapang-militar na uniforme. Hinalugog nila ang tahanan nito at kinuha ang gintong Buddha at maging ang lahat ng diamante at ang natitirang
17 bloke ng ginto, maging ang mga nakuha nilang espada, mga samurai at lahat ng ginintuan na mga barya. Ayon sa tala ng pamilya ni Rojas na maging ang alkansya ng mga anak nito ay kinuha pa, sinaktan din ng maigi ang kanilang buong pamilya. Ayon sa kwento na itong si O'Hara pala ay nakatira sa tahanan ni Josefa Marcos, ang ina noon ng diktador na si Ferdinand Marcos. Sinasabi na mismong si Ferdinand Marquez Sr. ang mismong nag-utos na i-raid ang bahay ni Rojas matapos na malaman nito ang tungkol sa ginto na ikinuwento ni O'Hara. Samantalang ang tiyo naman ng presidenteng si Marcos Sr. na nagbigay kay Rojas ng permit upang maghukay ay binalaan itong si Rojas. Siya ay nasa panganiba at malamang na siya ay mapapaslang pa. Dahil dito agad na umalis sa pamilya ni Rojas at saka nagtago ang mga ito sa kabundukan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga buwan, nahuli nila itong si Rojas. Ayon sa pamilya na pinahirapan ito ng husto, kinuryente at pinasupa ng sandamakmak na sigarilyo. Tinakot ng maigi si Rojas na hindi na nito makikita pa ang kanyang pamilya at kukunin ang buhay niya kung hindi nito pipirmahan ng kasulatan na nagsasabi na wala na sa kanya ang karapatan pa sa pagmamay-ari ng mga Golden Buddha at inililipat niya na ito sa noon ay ang presidente na si Ferdinand Marquez Sr. Pinirmahan nga ito ni Rojas sa takot na rin para sa kanyang buhay. Ngunit hindi rin ito nakatiis at nagsalita ito sa mga rally laban sa noon ay ang diktador na si Marcos Sr. Ngunit makailang beses na hinagisan ng pampasabog ang rally kung saan siya dapat ay nakaupo. Ilang buhay ay nabuhis at marami din ang nasaktan. Dahil dito napilitan na naman si Rojas na muling siya ay magtago. Makalipas ang 2 taon, nahuli na naman ito dahil sa kasong pagkakaroon ng ipinagbabawal na armas. Ng taong 1974, nakalaya mula sa piitan si Rojas at umuwi sa kanilang probinsya sa Baguio. Doon ayon sa kanyang testamento na nakita niya ang mga sundalo na naghuhukay sa likod ng ospital sa lugar kung saan niya nakuha ang Golden Buddha. Ayon sa kanya na hindi nagtagal, wala nang laman ang nahukay niya na tano. Matapos na mapatalsik ang noon ay ang diktador na si Ferdinand Marquez Sr. ng taong 1986 at mapunta sa Hawaii, nagsampa ng kaso itong si Rojas. Ito ay laban sa pagpapakulong sa kanya ng walang kadahilanan at sa pagkawala ng sinasabi nito na Golden Buddha. Ayon sa kanya na kinuha ito ng gobyerno at ibinenta. Ayon pa sa mga saksi na tinunaw daw muli ng mga Marcos ang mga ginto, saka ito ay ibinenta sa merkado. Ngunit hanggang sa kamatayan ni Singkong Duling ay walang natikman itong si Rojas. Pumanaw si Rojas ng taong 1993 bago pamalitis ang kaso nito na isinampa sa Korte Suprema ng bansang Hawaii. Samantalang si Ferdinand Marquez Sr. naman ay pumanaw ng taong 1989. Nagpatuloy ang kaso. Ito ay kahit pa ang 2 ginoo ay wala na. Ng taong 1996, napatunayan na nagkasala ang dating diktador na si Ferdinand Marquez Sr. at ibigay dapat nito ang halaga na $12 milyong sa pamilya nitong si Rojas. Kalaunan ni Rebisa ang presyo at naging $19 milyong, 13 para sa sinasabing kayamanan at $6 milyong naman para sa mga damage sa maling pagkakakulong. At dahil nga wala na si Ferdinand Marquez Sr., inatasan ng may bahay nito na si Imelda Marcos na bayaran ang nasabing halaga ng pamilya nitong si Rojas. Ngunit ayon sa abogado ng pamilya Marcos na si James Paul Lin na hindi ito makokolekta, wala naman sa kanila ang pera. Sa ngayon, muling hinahabol ng pamilya Rojas ang utos ng Korte Suprema sa Hawaii na bayaran sila ng $19 milyong o katumbas naman ito ng mahigit sa ₱1 bilyong. Sinasabi na sa ngayon ay naka-freeze ang account ng mga Marcos at hawak ng gobyerno ng Amerika ito ang pera na nagkakahalaga ng $35 million o katumbas ng 1.9 na bilyong piso. Ngunit ayon sa abogado na lahat ng sinasabing nakaw na yaman ng noon ay ang diktador na si Ferdinand Marquez Sr. na kung ito ay ibibigay, ito ay pag-aari ng bawat lahat ng Pilipino sa Pilipinas.
Ayon sa kwentong bayan, 18 mga Buddha ang iniwan nitong si Yamashita. Walang eksaktong bilang kung ilan na po ang sinasabi na nakuha na. 172 lokasyon po ang pwede nito na pinaglalagyan. Kaya naman po abang-abang sa mga susunod na kabanata. Mga katinagalog ko, sana po ay mas malinaw na po sa inyo ang kwento ni Yamashita at ang iniwan nito na mga Golden Buddha. Kung kayo po ang makakakita ng isa sa mga Budang ito, ano naman po ang gagawin ninyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Excited po ako na ito ay ating basahin. Ang pinakamagandang sagot po ay magkakamit ng 100 Gcash load. Mga katinagalog, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.